Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang makasaysayan at kinakatakutang bahay sa Calamba, Laguna. Ano lang boss, diretsuhin nyo lang dyan. Dire-diretso. May makikita ko yung ano. Gabi na nang lapatan ng aking mga paa ang lupa ng Calamba, Laguna. Balot na ng dilim ang paligid at tila mas lalong naging mailap ang daan dahil hindi ko kabisadong pasikot-sikot patungong Laurel Mansion. Hindi ko inasahan na ganun pala kasukal at kadelikado ang mga kalyeng kailangan kong tahakin. Mga eskinita na tila walang katapusan ng dilim. Dahil sa tulong ng mga residente rito, nahanap ko rin ang eksaktong lugar na kanina ko pa hinahanap. Ito ang misteryong bahay sa tuktok ng bundok na pinaniniwala ang pagmamayari ni dating Pangulong Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay pinanganak noong March 9, 1891 sa bayan ng Tanuan, Batangas at naging ikatlong Pangulo ng Pilipinas at ang namuno sa ikalawang Republika ng Pilipinas, isang puppet state sa ilalim ng Hapones mula 1943 hanggang 1945. Bago naging Pangulo, humawak si Laurel ng iba't ibang mahalagang posisyon sa gobyerno. Isa rito ang kalihim panloob, senador at maestrado. Yumao si Laurel noong November 6, 1959 dahil sa stroke. Noong panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal, formal siyang kinilala bilang lehitimong dating Pangulo ng bansa. Ayun guys, magandang gabi at samahan niyo ako muli. Ito nga pala si Anywhere TV at meron tayong pinuntahan dito sa may Laguna. Bahay daw to ni Jose P. Laurel. Agad kong pinuntahan ang harap na bahagi ng bahay at dito mapapansin mo na malawak ito at mukhang dito ginaganap ang mga pagtitipon at salo-salo nila nung araw. Ito yung isang pinto sa atin to. Sa unang kwarto na pinasok ko, mapapansin nyo na malinis ang mga sahig nito. Ngunit sira ang mga gamit at cabinet dito. Hindi ko alam kung kwarto ng caretaker kasi ano parang or mayroong uniform ng guard. Punta doon ng guard. Ayan. May helmet ng worker. Tapos may pyesa ng mga chess, mga wire, damit, yung mga grills niya. Bali, bumitaw na sa kahoy kasi nakabaon siya sa kahoy dito. Bumitaw na siya. Pero yung design, talagang lumang-luma na. Tapos dito nakalagay yung aircon. Sa sahig naman, mapapansin nyo ang isang lumang sirang TV na ginagamit noong 90s. Ito yung unang kwarto. Meron siyang mga parang divider dito. Durog-durog na ang mga cabinet dito. Gawa na din siguro ng kalumaan at anay. Dito sa banyo, maayos pa ang mga tiles, ngunit basag na ang lababo at bagsak na rin ang kisame. Saka natin. Ano rin siya, parang bodega na rin. Tapos may mga gamit dito. Ayan. Ito yung parang pinaka-kutsyon ng kama nila. Ito yung kama eh. Tapos may mga kumot, may carpet. Tapos may hose ng bumbero. Ayan, may hose ng bumbero. Ito yung pinaka-paanang lamesa nila or upuan. Tapos meron ding cabinet. Tapos meron ding
walker ng bata. Ito. Yung kabilang pintuan na sarado. Ito yun. Kabilaan lang pala. Silipin natin yung ibang kwarto. Meron pa rito sa taas. Akitin na rin natin. Ito yung isang kwarto na sarado. Tapos ito yung meron silang lutuan sa labas eh. Ayan. Lutuan nila sa labas. Siguro mga barbecue or something. Dito sila nagluluto. Pag meron silang gathering dito sa labas. Ito siguro yung motor nung caretaker. Ayan. Iwan na lang dito. Ayan guys, papasukin natin tong second floor. Titignan natin kung ano meron dito. Titignan natin kung bukas tong pintuan dito. Shit, bukas oh. Ito guys, nakapasok na tayo sa loob ng shit. Oh, shit. Oh, shit. Malakas yung hangin. Bali, nakapasok na tayo dito sa pangalawang palapag. Buti na lang bukas yung pintuan. Ayan. Ito, yung mga gamit. Mga lumang gamit na. Ayan yung mga cabinet. Yung bintana, bali kapis pa siya. Tapos, may salamin siya rito sa part na to. Sa terrace niya. Tapos yung chandelier. Ito solid na bakal sa kakahoy. Tapos may mga tukador dito, mga cabinet. Tapos yan, may painting. Ayun, kapis pa rin yung mga bintana rito. Yung mga sinaunang bintana. Ito, meron ditong inukit na Last Supper. Ayan. Shit. Dami ko naririnig dito. Ito yung isang kwarto. Daming kumakaluskus dito eh. Ito, meron siyang intercom dito. Para siguro sa sa first floor. Ayan yung gamit. Ito may lumang TV. May pa siya, picture tube. Tapos meron siyang bali ito yung antena ng TV. VHF color TV. Ayan, tingin nyo. Tapos meron na siyang kasamang ilaw. Pinaka-antena niya. Oh. Ayan, gumagalaw yung pintura, no? Ito yung bakit kaya may takip yung salamin dito. Takip siya yun. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na ang salamin daw ay isang lagusan ng mga espiritu sa ating mundo at ito raw ang nagdudugtong sa mundo ng mga patay at ng buhay. Tinakpan nung nagbabantay siguro dito. Natatakot siya. Kasi portal daw yan. Yung mga salamin daw na ganyan, portal daw yan eh. Tapos yung CR niya. Ito.
Ito yung pinakabanyo niya. Bagsak na yung ceiling. Tapos, ito may uniforme ng security guard. Panpaw eh, security guard nga. Tapos meron pang may radyo sa bag. Tayo sa kabilang kwarto. Ito naman yung pinaka-kusina nila. Sa kusina naman, parang winasak yung mga gamit dito at puro kalat na siya. Refrigerator. Walang laman. Dolo obit. Shit. Oh. Daming kumakalampag dito eh. Ito yung pinaka... Man. Sira na rin yung kisame. Ito yung mga lababo niya. Parang kinalas-kalas yung mga pyesa nung pinaka-stove nila. Ayan. Shit, kala ko may tao. Ito yung huling kwarto. Sa kwarto naman na ito, makapansin nyo na sobrang kalat ng mga sahig. At tila kinalas-kalas yung mga pyesa ng mga TV. Yung banyo, dilaw na dilaw. Napansin ko sa bawat banyo ay iba-iba ang kulay ng mga tiles nito, gaya ng banyo sa ibabang palapag. Tapos yung mga TV, kinalas-kalas na. Kalas-kalas na yung mga TV. Yan. Ito pa. Yan. Ito yung isang cabinet niya. Ito, trash can. Kaya yan. Sa oras na ito, inenda ko ng aking mga gamit gaya ng spirit box, EMF at REM pad upang malaman natin kung may magpaparandam sa atin. Sino kasama ko rito? Sino kasama ko rito? Tagal-tagal din ako nagantay sa mga paramdam nila. Baka may mag-response sa aking mga device. May mga ilang sagot tayong nakuha sa spirit box natin, ngunit kakaunti lamang ito. Ayun, salamat pala sa pagsama sa exploration. Abangan nyo yung mga susunod ko pang exploration. O, paano? Tatapusin ko na to. Good night. Huwag kang lilingon, baka may makita ka. Hindi lahat ng multo gusto mong makilala. Sa dilim may matang nakatitig sa'yo, at pag lumingon ka baka sumunod na sa'yo. Anywhere TV, tuloy ang laban. Kahit takot ay sumisigaw sa bawat haunted na daan. May multong di matahimik hanggang ngayon.